Panibagong online lending application na naman ito. Panibago na namang mauutangan dyan sa Google Play na kung saan nga daw po nagpapahiram po ito ng pera starting from 2,000 up to 50,000 pesos. At maaari mo nga daw po itong mabayaran starting from 91 days up to 365 days. At alam niyo po ba guys, ang mas pinaka nagustuhan ko sa pag-apply dito dahil hindi ka na dito maghihintay pa, kinaumagahan pa or within 24 hours para malaman mo kung approve ba or failed yung loan application mo. Dahil dito pa lang, within 2 minutes lang din ay malalaman mo na kaagad kung successful ba yung pag-fill up mo ng iyong loan application dito. Kaya naman guys, kung interested ka na malaman ang buong detalye about dito sa bagong platform na ito na si JZ Lend, ayan, panoorin mo ang video na ito hanggang dulo. Huwag ka na muna mag-skip dyan. Huwag ka na munang mag-download dahil dito, papakita ko na muna sa inyo ng buong detalye dahil a-applyin ko nga po siya ngayon sa kung paano nga ba yung sistema at yung patakaran ng pagpapahiram nila dito ng pera. Nang sa ganyan dito palang makapag-decide ka na rin kaagad ora mismo kung maasahan mo ba yung platform na ito at kung makakatulong ba naman sa iyo sa pangangailangan mong pinansyal. Siyempre guys, bago tayo mag-proceed, kung bago pa lang po dito sa aking YouTube channel, please consider to subscribe na muna and click mo na rin po ang notification bell dyan para naman lagi kang updated sa mga incoming videos na ina-upload ko dito. Disclaimer guys, hindi po ako dito promoter at hindi rin po ako ahente ng bagong platform na ibabahagi sa inyo ngayon. So ano man pong mapapanood nyo sa loob ng video na ito ay base lang po ito sa personal kong karanasan habang ako ay nag-apply dito. So it's up to you na po kung still at the end of this video ay susubukan nyo pa rin hiraman ng pera. So ito nga pong tinutukoy ko na searchable na po yan dyan sa Google Play ay si JZ Lend Online Cash Loan App. So under po siya ni Gold Zara Lending Investors Corporation. And as of now nga po ay nag-rate na nga rin po ito ng 4.7 star at meron na rin pong 545 reviews. And ayun na nga guys, na-install ko na nga po ito. Kailangan nyo po dito mag-register using your active cellphone number. It's nga dyan ay bubungad ang kanila pong information collection instruction. So dito humingi sila ng permission to access your phone or device. And click lang po itong accept to continue. Bubungad po yung kanila pong dashboard o yung pinakang homepage nila. So meron nga daw po sila dito maximum loan amount of 20,000 pesos. So 0.05% per day na interest rate at meron nga rin daw po itong 91 days na repayment terms. So click natin itong apply now. And dito guys, unang-una kailangan na po natin dito mag-fill up ng personal information. So dito guys, meron lamang po sila itong 3 questions na kailangan nyong sagutin. Ito po ay about sa inyo pong credit standing. How many online loans do you have currently? So number 2, how many times you borrowed money before? And number 3 ay longest overdue days. So fill upan nyo po yan. And next ay tatanungin kayo about sa education, type of housing, marital status, monthly expenses. And second ay contact information. Singian lang po kayo ng inyo pong email address. Next ay work information. Pag-declared po kayo kung kayo po ba ay employed or self-employed. Fourth ay contact references. So dito nga po guys, tatlo lang din naman yung contact person na hinihingi nila, including po yung relationship, name at phone. And next ay hingian po kayo dito ng any government valid ID. Makakapamili nga po kayo kung national ID, postal ID, PIN card, PhilHealth ID, SSS card, voter's ID, driver's license, passport at UMID ID. Last part nga po ay withdrawal account. So e-wallet and then bank transfer. So e-wallet pwede nga po ang GCash, Paymaya at GrabPay. And click lang po ang next. And ayun guys, so sabi ko nga po, ang bilis lang din dito mag-apply sa kanila at mag-fill up ng information dahil nga po, ayan, bumungad na nga po yung kanila pong loan application. So inofferan po nila ako dito ng loan amount of 2,000 pesos. Nag-offer nga po sila for up to 3 repayment terms. Ang una ko nga daw po ditong pagbabayad, ngayon nga pong darating na June 20, 2025, which is na kailangan kong ibalik ang halagang 1,149. And second nga po ay this coming June 27, 2025, which is na 1,150 pesos. And third repayment ko is on June 14, 2026, which is na 1 peso na lamang. So, dito lang po ako nag-question kasi questionable siya para sa akin dahil nakadate niya dito ay June 14, 2026, which is na 1 peso na lamang. So, masyado namang napakahabang repayment dyan kung ito yung susundin ko. Hindi ko alam kung nagkamali lang ba sila o ito ba talaga yung sadyang repayment term or repayment date na nilagay nila. So, malinaw po na within 7 days lang ay kailangan ko na po kaagad na ibalik yung halagang dineclared nila.
So, within 7 days, kailangan ko na pala na mag-start ng repayment sa kanila. So, doon po sa 2 repayments na binigay nila, every 7 days po ako magbabayad. And then, doon po sa pinakang last na dineclared nila, so, doon ako nag-question dahil umabot po siya ng June 14, 2026. So, napakahaba namang araw yun or buwan para doon sa repayment na in-offer nila. So, dito guys, medyo nakulangan din ako dahil hindi na po sila nag-declared or hindi na nila pinakita yung mga deductions. So, hinahanap ko kung may mga deductions ba sila dito or kung ano-ano ba yung mga ikakaltas nila doon sa 2,000 pesos dahil hindi sila nag-declare dito kung magkano ba yung actual amount na ma-receive ko. Unlike po sa ibang mga applications, so nagde-declare sila kung magkano ba yung i-full pay mo doon sa pinakang huli na babayaran mo. So, dito nakulangan ako dahil hindi po sila nag-mention or hindi nila pinakita yung loan deduction. So, doon na kagad sila nag-focus sa repayment terms. Ayan, so, kinlik ko pa rin itong click to get cash para ma-proof ko nga po kung sadya nga bang may disbursement na magaganap sa pag-apply ko dito ngayon. So, ang lumabas po dito ay reviewing. Please wait. So, wait 5 minutes for approval. So, ayun guys, so habang naghihintay nga po ako dito ng aking pong approval, kung magiging successful ba yung apply ko dito. So, ayun, so titingnan ko na muna yung 545 na nabigay sa kanilang reviews para naman magkaroon na rin kagad ako ng idea kung possible nga ba o sadya nga bang may disbursement na magaganap para lang din magka-idea ko kung dito ba sa mga nagbigay ng review kung may nag-proof ba sa kanila na nakatanggap sila ng pera. Fast and reliable, easy to navigate, no hassle to fill up, fast approval. This is my first time encounter a very smooth and easy online loan app. So, fast and easy, hoping for approval. Meron pa, easy to fill up form, I hope I approve. So, fast application, hoping for approval. So, easy to apply alone, I recommend this app. So, ang dami. So, halos karamihan dito ay puro positive review. So, pero kung hinahanap dito, kung may magpo-proof ba na nakatanggap na sila ng pera. So, fast application, very easy to operate, wishing to be approved, big help. Rating if it's legit. I will change my rate to 5 once approved. So, ayan. So, dito guys, napansin ko lang. So, lahat sila dito na nag-review, mostly ay naghihintay for approval. At umaasa sila na ma-approve sila dito. Lahat ay floating, lahat ay umaasa na ma-approve yung kanilang loan application at madi-disburse sa kanilang Gcash account. So far, so wala pong nag-proof na nakatanggap sila dito ng pera. May mga mangilan-ngilan din na nagsabi na scam. Only get your ID information, then buy. Siguro yung mga nagbigay ng positive review dito, yung kanila din pong mga ahente or yung kanila pong mga representative para po i-promote yung kanila pong application. Dahil ilan lang din po yung nagbigay dito ng negative feedback. Lahat po ay positive feedback at umaasa na ma-approve yung loan application nila. And ayun guys, so ayun na nga, so after 5 minutes or lumagpas na nga po ng 5 minutes, nang balikan ko na nga po yung application ko dito kay JZ Lend. So nag-feedback naman po sila doon mismo sa kanila pong application. But then, ito nga po ang nakalagay. So, failed review. Sorry, your loan application has not passed. Please try to apply for this product. So, and nakalagay nila dito ay, please try again later. So, please maintain your credit well, which will be more helpful for your application to be approved. So, ayun na guys. So, yung pinakang reason kung bakit daw po ako dito na failed kapag evaluate ng aking loan application, dahil sinabi nila na maintain your credit standing. Possible, doon yung reason kaya ako na failed ng loan application ko dito. At doon naman po sa mga nag-review, so wala po akong nabasa doon na may nag-proof na nakatanggap sila ng pera dito kay JZ Lend. So, floating at umaasa sila na ma-approve ang kanila pong loan application. Kung ikaw ay magtatry pa rin na manghiram dito ng pera kay JZ Lend, at kung napanood mo yung video na ito, at least nagka-idea ka na ito yung naging status ko, failed. So, ayun guys, so marami pong salamat. So, sana nakatulong sa inyo ang video na ito. Nagka-idea kayo, nagkaroon kayo ng advanced information regarding sa kung paano yung sistema at yung kalakaran ng pagpapahiram dito ni JZ Lend. So, not recommended po siya para sa akin for now. So, ayun guys, so thank you for tuning in for now. As always naman, marami pong salamat sa patuloy niyo pong pag-support dito sa aking munting bahay. So, God bless po. Marami pong salamat. Bye-bye. Yeah.